lakas, di ba? Buong lakas para iguho mo ang isang pader. At maraming pader ang nilagay ng kaaway sa kanila para hindi nila makilala ang Panginoon. At sa araw na ikaw po ay nakikipag-warfare na, nag-wage ka ng war, alam niyo po ba yung humahamon lang, yung nilalabanan. Kaya minsan, parang walang nararamdaman tayo gawa ng kaaway sa buhay natin kasi hindi mo siya hinahamon. Kampante siya na siya ay nakabase sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Pero pag hinamon mo na sa Satanas, I'm waging war dahil gusto kong kaligtasan ng pamilya mo, tiyak na may gagawin ng kaaway sa iyo para manghina ka. Para mawala ang iyong pag-asa. Para mawala ang pananampalataya mo. No, kasi hanggat maaari, hanggat makakaisap mo yung Satanas na yan, gagawa siya ng paraan. Minsan nananalangin ka, Lord, nakipag-warfare ka sa mga bishop, pero lang nakikita mo. Dati isang stick lang manigarilyo, ngayon isang kaha, isang araw. Sabihin mo, ako, lalo yatang lumulubha. Pero that is the deception of the enemy. Malapit na yun. Malapit na siya. Pag nagka-cancer na yun, tsaka nakikilala sa Panginoon, di ba? Hindi po, joke lang. No? Huwag po tayong titigil. Tayo kasi ayaw, wag na nga. Diba? Hindi naman ako nagkulang, minsan doon po. Pero hanggang nabubuhay po isang tao, huwag po natin bibitawan yung mga lubig na yan para hindi sila mahulog sa bangin ng kapanganakan. Amen? Talapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. At higit pa noon, hindi lamang po judgment. So be aware of impending danger sa kanila. Bakit po? Pag wala sila sa Panginoon, malapit sila sa kapahamakan. Minsan may mayayaman sa kanila, di ba? Mayaman man yun, huwag ko naman sisiran yun. Ako nga mahirap lang. Pero hindi mo alam kung ano yung mga kapahamakan na sinusuong nila. Baka minsan yung isa doon mayaman, nagbabalak ng magpakamatay dahil sa mga nararanasan niya na problema na hindi niya kaya dahil wala siya sa Panginoon. Amen? So yung judgment and consequences of sin na dinadaan nila, yung mga vision nila na hindi nakatanggal, they are bondage by the enemy. And one day, manilingin doon sa lupang katawan na yan. Diba? Yung isang tao na lulong sa alak, one day magkakaroon po siya ng cirrhosis of the liver. Consequences of sin. One day magkakaroon siya ng cancer. Yung mga tao na laging galit, one day yan, nakatakihin na yan sa puso. Those were in judgment, consequences of sins. At baka minsan, anak mo, hindi po mo share, nagpamilya na yan. One day, wawasakan ng kaaway ang kanyang pamilya, kundi paghaharian ng Panginoon, na pag-ibig ng Diyos sa kanyang pamilya. Dahil nandiyan ang kaaway, napunta rito para pumatay, magnakaw, at magwasak. Amen. Ang nasa kawan daw ng Panginoon, ang may proteksyon sa kaaway. Amen. Minsan nga, Christian na nga, natutokso pa. Paano na lang yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen. Di tayo po nakatingin lang, ang nakikita natin na gumagawa ang kaaway sa kanilang mga buhay. Amen. So may magagawa po tayo. Kahit na ayaw nila makinig sa mga pangaral natin, ang mga pananalangin natin, hindi nila kayang tanggihan ang kilos ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. We can never limit the power of God. Pag nakita niyang mataimtim ka nananalangin, kahit sa panaginip po nila, kaya silang kausapin ng Panginoon. Kahit na walang nagsishare sa kanila, kaya silang abutin ng Panginoon. Di ba, meron tayong napapakinggan sa radyo, nabuborn na sila sa pagkinig nila, pinabasa na sila isang maliit na gospel track, nakakilala sila sa Panginoon. At merong inner weakness sa kanila na kumikilos upang sila ay convict sa kanilang mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. So, if we believe in our hearts the promises of God, kasi ang Panginoon di po nagsisinungaling. Naniniwala ba kayo sa sinabi niya, ask and it shall be given? Sino po naniniwala doon? Ask and it shall be given unto you.
Taas po kamay. Sino naniniwala sa sinabi ng Panginoon? As humingi ka at ikaw ay bibigyan. Parang naniwala doon. Kaya pala wala tayong walang nabibigay, walang binibigay siguro. Kasi walang naniniwala sa kanyang pangako. Ask and shall be given. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ang pintuan ay bubuksan para sa'yo. Diba? Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. Diba? Pangako po ng Diyos yun, si Jesus Christ ang nagsalita. No? Dahil nakakulay red po yun sa Bible eh. No? Salita po ni Jesus yun at hindi siya pwedeng magsinungaling. Nasa atin na lang kung maniniwala tayo. No? So kung sabi doon, ask and shall be given unto you. Hiniling na po ba natin yun, yung kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay? Hiniling na po ba natin? Yun ang isang nagpapasaya sa puso ng Diyos. No, yung tayo po ay humihiling ng love na love niya.